Ngayong nalalapit ang Pasko, maging maingat at mapanuri sa mga produktong bibilhin. Sa Binondo, Maynila, kahon-kahong hindi lisensyado at peking produkto ang nasabat sa raid ng mga pulis. Balitang hatid ni Salima Refran, exclusive. Sa bisa ng isang search warrant, sinalaki ng mga operatiba ng Manila Police District Intelligence Operations Unit ang isang paupahang bodega sa warehouse na ito sa Binondo, Maynila. Pagbukas, patong-patong ang mga kahon ng mga di-lisensyado at mga peking produkto. Mayroong din mga nakitang brand ng katol at insecticide na ipinagbabawal ng Food and Drug Administration o FDA dahil delikado sa kalusugan. Nakakita rin ng mga peking lighter at baby wipes. Wala ang may-ari ng unit na nagngangalang Kong YU, maging ang mga katiwala nito. Sunod na pinuntahan ang isang tindahan sa Juan Luna Street, Divisoria, Maynila. Dito itinitinda pa ang mga di-lisensyado at peking produkto. Bukod sa mga katulad insecticide, may nakita rin mga peking hair gel, shoe polish, pati pang-ahit. Ang mga may-aring Chinese national, inaresto. Do you speak English? Tagalog? No? Or you are violating under Act A7394, Consumer Act of the Philippines. That is against the law. Walang maipakitang dokumento o pasaporte ang tatlong Chinese. Pagsilip sa bodega sa itaas, mas marami pang kahon ng iligal na produkto ang nakita. Pero mas nakababahala ang iba pang di-lisensyadong produkto sa tindahan tulad ng ilang brands ng crayons, supon at mga extension cord. Pinagsasamantalahan daw talaga ng mga kawatan ang kapaskuhan para mabenta ang mga gantong produkto ng bagsak presyo. Ito yung kadalasan nila na maluwag. Maluwag, lahat ng tao, busy. So, hindi alam ng mga consumer natin na ito ay pwedeng harmful sa kalusugan nila. Mahigit 2 milyong piso ang halaga ng mga nakumpiskang mga produkto. Reklamong paglabag sa RA 7394 o Consumer Act of the Philippines ang kakaharapin ng mga nahuling Chinese national. Paalala ngayon ng mga otoridad sa mga mamimili ngayong Kapaskuhan, huwag nang bumili ng mga peke o di kilalang mga produkto. Di bali na daw may kamahalan, basta huwag lang mapahamak ang kalusugan. Salima Refran, GMA News.